So, hindi po sila tayo kung po lahat na kung tayo po ngayon is ito lang tayo ngayon is part. Okay, muli po, good morning po sa ating lahat at minsan pa po sa ating pong national anniversary. Praise God po for sa ating pong 32 years of God's faithfulness, God's goodness sa ating pong church po natin. Amen po ba? Hallelujah. Lord, sa Panginoon, Lord, kasi po, muli pagsama sa pong harapan, Lord God, we welcome Panginoon, sa pong pagsambang dito, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa aming buhay, sa aming pong church, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, for more than 30 years pa sa pong church pong ito, Panginoon. Purihin ka, Lord God, Panginoon. We thank you, Lord, Panginoon, for the goodness, for the best ng mga buhay, Panginoon. Hallelujah. My heart desires to bless your holy name, Panginoon. Hallelujah. To bless your holy name, my heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trial, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire. To bless your holy name, my heart is proud, is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trial, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. Yes, ang tayo ay patuloy na manalangin sa kanyang pong harapan. Lord, tunay nga nagawa po yung kung desire ng aming puso is to bless your name, to lift up your holy name, to glorify your name, Panginoon. Lord, minsan ka, Panginoon, salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pagkilos sa IRM National, Panginoon, sa maraming taon na niyo pong pagsama po sa aming Panginoon. Lord God, minsan pa, we belong, Panginoon, in one God, in one church, Panginoon. Purihin ka, Lord God, sa inyong mga pagsamba, sa inyong mga gawain po namin for 32 years, Panginoon, sa inyong pong buhay, sa inyong pong church, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Purihin ka. Amen at amen. Sige po. Ito naman po ang Bible po sa po yung nakasulat sa Psalms 92, verse 1 and 2. Sige po. Tayo po natin po ay magbasa po. Ready? 1, 2, 3, go! It's good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Amen po ba? Hallelujah po po, Panginoon. Gusto ba? Lord, you are sa mong buhay, Panginoon. Your goodness, Panginoon, we lift your hand, Panginoon. You are good all the time. All the time you are good, Panginoon. Goodness ng tayo buhay, Lord. Lord,
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. From generation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. For who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, for who you are, for you are good. Amen, hallelujah, Panginoon. Sa inyo ba ang pong pinamataas na palakpak, Panginoon, sa iyong Panginoon? Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord God. We bless your name, Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin sa ubahin na kanyang dakilang pangalan sa umagang ito. Lord, we are coming back to the heart of worship, Panginoon. Lord God, bless our hearts, our mind, Panginoon. Kayo po'y maging karapat dapat sa inyong harapan na purihin ka sa ubahin ng inyong pangalan, Panginoon. King of endless world, King of endless world, no one could express how much
you deserve. Though I repent, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song is not what you have required. You search much deeper within, through the waiting of the you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you, where it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, where it's all about you, where it's all about you. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you, where it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, where it's all about you, where it's all about you, you're looking into my heart, you're looking into my heart, where it's all about you, Jesus. You're looking into my heart, you're looking into my heart, where it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you, where it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, where it's all about you, where it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you, where it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, where it's all about you, where it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all It's all about you. Muli po ang Panginoon, to God be the glory. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya po sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagkalinga po sa amin. Maraming salamat o Diyos sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob po sa amin. Sa umaga po ito, patuloy po namin itataas ang pasasalamat. Kami po o Diyos ay nakikigalak sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Maraming salamat o Diyos sa panibagong taon na pinagkaloob mo po sa kanila. Maraming salamat o Diyos sa mga biyaya, sa mga pagpapala, Lord, na kanilang naranasan. At dalangin ko po o Diyos, muli ang iyong pagkalinga, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, ay muli po nilang maranasan sa pamamagitan ng iyong pagpatnubay at paggabay.
Dalangin ko po ang patuloy mo pong pagpapalago sa kanilang pananampalataya. At maghapit po ang kanilang buhay ayon po sa iyo pong mga naisip at mga planong inihanda mo na po para po sa kanila. Maraming salamat din po, Lord, sa mga kapatid po namin, kung meron man po na nagdaos sa kanilang pong anibersaryo ng kasal, patuloy mo pong pagtibayin, pagpalain ang kanilang pagsasama, dumaan man sila sa mga pagsubok, dalangin ko po ang iyong pagsama, ang iyong pagbibigay ng katatagan, na ang aking dalangin mas lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At Lord, ang bigkis ng iyong pag-ibig ay iyong panatilihin. Maraming salamat din po, Diyos, sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan, mga kahilingan na amin pong inilapit, itinaas po sa iyo. Sa umaga po ito, kalapit na Lord, na mga pasasalamat ay ang mga kahilingan amin din pong itinataas. Kung meron pong mga kahilingan ng aking mga kapatid, Lord, may kinalaman sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw po ang Diyos na magpuno, at dalangin ko po, turuan mo po sila na sumunod sa iyong pamantayan na kung saan ikaw ay may pangako ng pagpapala sa kanila. Dumadalangin po ako na ipaunawa mo po sa kanila na ang pagsunod sa iyong mga salita, ang pangahawakan sa iyong mga salita ay tunay nga nadaluyan ng iyong pagpapala. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga suliranin, kung sino man po sa aming mga kapatiran ang nakakaranas ng mga pagsubok, ang nakakaranas ng iba't ibang mga, Lord, pangyayari sa kanilang buhay, dumadalangin po ako. Ingatan mo po sila, bigyan ng kalakasan, tulungan na Lord, na mapagtagumpayan ang anumang mga suliranin na maaari po nilang pinagdadaanan. Dumadalangin po ako na ikaw, na aming Diyos na makapangyarihan, ang siyang patuloy na magsaayos sa anumang kaguluhan, anumang bagay, Lord, na maaaring nararanasan po nila. Ang iyong kapangyarihan ay kanilang maranasan. Sa umaga po ito, kung meron man po mga kahilingan, Lord, tungkol sa karamdaman, kung sino man po yung nakakaranas ng karamdaman sa aming mga kapatid, dumadalangin po ko ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Huli mo po sila at ang kagalingan sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ay kanilang maranasan. Sa umaga po ito, kung meron man po mga kahilingan patungkol sa personal na relasyon po nila sa iyo, na ang nais po nila ay patuloy na makilala ka ng lubos at lumago ang kanilang pananampalataya, dumadalangin po ko. Nabigyan mo po silang lagi, Lord, ng paninanasa, ng kauhawan sa iyong mga salita, sapagkat mula sa iyong mga salita ay inihahayag mo po ang iyong sarili sa bawat isa po sa amin. Dalangin ko po, Diyos, na patuloy ka nilang makilala, maranasan ang iyong kapangyarihan, maranasan ang iyong kabutihan. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol, Lord, sa pag-iingat, dumadalangin po ko, na ingatan mo po mga taong ipinapanalangin ng aking mga kapatid. Ito man po ay kanilang mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, o mga tao, Lord, na kanilang idinadalangin. Abutin mo po ang mga taong ito. At ang iyong pagsubaybay, ang iyong pag-iingat, ang kanilang maranasan. So umaga po ito, Diyos, ihanda mo po ang aming puso upang sa aming pakikinig, ang iyong mga salita ay patuloy na pumilos, Lord, sa aming buhay. Buksan mo po ang aming spiritual heart upang tumanggap ng iyong mga salita mula sa aming pagtanggap. Ingatan po namin ito sa aming puso at aming sa buhay, sapagkat ang kapangyarihan ng iyong salita ay naroon po sa aming pagsasabuhay. At doon po namin nararanasan ang iyong paggawa, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaputihan, ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Diyos, sa umaga po ito, at pahingan po namin ibinabalik sa iyo lahat ng papuri paglulahati. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. So muli po, salamat po at good morning po sa ating lahat at minsan pa po, happy anniversary sa ating po lahat. Amen po ba? Happy 32 years sa IRM. Sige po, ask na po mga
So mga pahayag po natin sa ating pong gawain. For midweek service, March 14, speaker, Pastora Myla, worship leader, Brother Ray Losada, usher, Brother Albert, at testimony, Brother Ray Acosta. Ito naman po Sunday service, March 17. So, next Sunday po tayo po ibabalik na po sa ating pong normal nating gawain na 9:30 a.m. Sa ibang speaker, sa ibang speaker po, Pastor Manny, worship leader, Sister Cristita, tithes and offering encouragement, Sister Susan, Usher, Sister Arnie, and sa ibang flower sponsor, Pantaleon Family. Ito lang ang po yung gawain po natin ngayon is 32nd anniversary, March 10, 2024. Yung niya pong venue po is sa San Jose del Monte Sports Complex, Biluyan, Bulacan. Ito nga po is, mamaya po siyang 2 p.m. Yung po nakasabsab po mga GC po natin, yung po naka-head count po. So, dapat po is bring your lunch na po. Dahil ito po ay wala na po, uwian. Okay na po. So yun, para po sa mga tapos sasama sa IRM National Anniversary tayo po ay aalis po ng 10 o'clock na umaga. So tingnan pong gawain po ng 7 na worship po sa March 27. Ito po is Wednesday po siya, 6 p.m. Okay, ito po ang Panginoon itong mga gawain. And then, thank you po for the flowers sponsored by Pelago Family. Sa buhay po, ito po ang Panginoon. Ayan, so since tayo po, gawin na po ng God's message, tingnan pong pakinggan yung pong mensahe po ng Panginoon na sa Kanya po yung binigay, sa Kanya pong buhay, tinangan po ay na yung pong Kanyang buhay po ay Kanya po napaka-bless sa lahat po ng bahagi na Kanya po sa Kanya pong work, sa Kanya pong fund, sa Kanya pong ministry. Hallelujah po, Panginoon, sa Kanya pong buhay, Sister Cristita Barza. Present ko sa kanya po. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Batiin po muna natin yung katabi natin. Nitian mo siya po. Seryoso. Yan, good morning po sa bawat isa. And happy anniversary po sa buong kalaganapan po ng IRM. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga ibang bansa, may mga churches din po tayo sa IRM. So ngayon pong buwan, ay buwan po ng March, and we celebrate this month as National Women's Month. So, kaway-kaway sa mga kababaihan po na nandito. Yan, tinutulong po natin na strong women. So last year po, nung naging speaker din po ako ng March, ay ibinahagi ko po ay isang babae na si Reyna Esther, kung naalala po ninyo. Buwan din po ng March, sinare ko yung buhay niya bilang celebration din ng National Women's Month na makilala naman natin sino ba yung mga babae sa Biblia na may malaking impact sa buhay po natin at sa ating faith. So ngayon po, this time bilang celebration ng Women's Month, at pagkilala po sa mga kababaihan, nais ko pong muling i-introduce yung iba pang character sa Biblia. At ito po ay sina Ruth and Naomi. So, story of Ruth and Naomi, nais ko pong i-share sa inyo ngayong umaga. Sige po, tayo po tumayo. Basahin po natin dito sa Ruth 1, 1 hanggang 22. So, hinihikayat ko po na mag-alternate po tayo ng pagbasa. Dahil medyo mahaba po itong verse. Ruth 1, 1 hanggang 22. Meron din pong naka-flash sa screen. Sabi ko, noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng tagutong sa lupain ito, kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Juda ay pumunta sa Moab kasama ang asawa at 2 anak ng lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay Naomi at ang 2 anak nila ay si Malon at Kilion. Mga angkan sila ni Ephrata na taga Bethlehem. Next po. Habang naroroon sila sa Moab, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang 2 niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga iwan. Ang pangalan ng isa ay Orpah at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng 10 taon, namatay si Malon at Kilion. Kaya si Naomi na lang ang iwan. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Juda. At
habang naglalakbay sila pabalik sa Juda, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalagang tawagan mo ang Panginoon sa pagpili mo pakikitungo sa mga asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon at ang asawa kayo muli para magkaroon kayo ng ayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Pagkatapos, naligan sila ni Naomi, humagulgol sila at sinabi sa kanya, sasama kami sa inyo sa pagbalik niyo sa kababayan niyo. Pero sinabi ni Naomi, umuwi na kayo mga anak, bakit pa kayo sasama sa akin? Akala niyo ba makakapag-asawa pa ako at makakapanganak ng mga lalaking mapapangasawa ninyo? Hindi na maaari dahil matanda na ako, pero pagpatuloy natin na makapag-asawa ako ngayon at magkaanak pa. Hihintayin niyo ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maaari mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo, dahil pinahirapan ako ng Panginoon. At umiyak na naman sila ng malakas. Pagkatapos, hinalikan ni Orpha ang biyanan niya at umuwi. Pero si Ruth naman ay paiwang kasama ni Naomi. Sinabi ni Naomi, bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos. Kaya sumama ka na rin sa kanya, pero sumagot si Ruth. Bagkong dito ako pinititiban kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon lang ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang mga kababayan niyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos niyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibig. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na maghihiwalay sa ating dalawa. Na makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa parating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao na bigla sa kanilang pagdating, sinabi ng mga babae, sino yung matalagalino? Sinabi niyo sa kanila, huwag niyo na akong tawagin na Naomi, kundi tawagin niyo akong Mara, dahil pinagpalit ng Panginoon Diyos ang buhay nila. Pag-alis ko rito ay nasa akin ang lahat, pero ibinalik ako ng Panginoon ng walang-wala. Kaya wag na ninyo akong tawagin Naomi dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon. Nagsisimula pa lang ang anihan ng sibada nung dumating si Naomi sa Bethlehem kasama ang manugang niyang si Ruth na Moabita. Yan, sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, papasalamat po kami, Lord, sa umaga pong ito at nagpupuri sa iyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, sa aming pong pag-aaral, Lord, ikaw po yung manguna sa bawat isa po sa amin. Lord, yung mensahe ngayong umaga, Panginoon, we pray na maunawaan po namin, Panginoon, lagay mo po, Panginoon, sa amin pong mga puso, buksan mo po ang aming spiritual hearts and ears, Panginoon, upang maunawaan ng iyong mga salita. And Lord, ang inyong pong lingkod, bigyan mo po ng wisdom, ng knowledge, ng kalakasan, Panginoon, upang magbahagi po ng wasto, Panginoon, sa akin pong mga kapatid, yung mensahe na nais mo pong iparating po sa amin. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na po tayo makaupo. So, ang kwento po ni Naomi, kasama na rin, si Ruth at Naomi, kasama po ang tungkol kay Boaz, ay mababasa po natin sa buong aklat ng Ruth, mula chapter 1 hanggang chapter 4. So, maikling, ano lang siya, yung kay Ruth, chapter 1 hanggang chapter 4, pero yung binasa po natin ay hanggang chapter 1 lang po. Pero balikan natin, ano ba yung buong pangyayari sa buhay ni Ruth at ni Naomi, kasama na rin ang tungkol kay Boaz. So sabi po dyan, makita po natin sa picture, si Naomi at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Moab dahil may taggutom po doon sa lugar nila. At namatay yung asawa ni Naomi at nagpakasal sa mga babaeng Moab. Ayun po, namatay at nagkaroon po ng asawa yung kanyang mga anak, yun nga po si Orpha at si Ruth, at inalagaan nila si Naomi na sa loob ng 10 taon. The next po, ang nangyari, namatay yung asawa ni Orpha at ni Ruth
At si Naomi ay nag-iisa na lang, so hindi na siya makapag-provide para dun sa kanyang mga manugang na si Naomi, na si Ruth at si Orpha. At ito naman po, umuwi si Orpha dun sa lugar nila, yung isa pong babae, pero ito si Ruth na natili siya na kasama ni Naomi para ito ay kanya pong alagaan. Na balitaan nila na yung kanila pong lugar ay muli nang may mga pananim, kaya naglakbay po sila muli pabalik doon sa kanilang lugar. And then next, dumating si Ruth at Naomi sa Judah sa panahon ng pag-aani. Kailangan nila ng pagkain. At dito po nila nakilala yung si Boaz na nagmamay-ari po ng mga bukid dun sa Judah. Hinayaan niyang kunin ni Ruth ang mga natirang butil sa kanyang bukid. Ayan po si Ruth. And next, yan. Dahil na-recognize na ni Boaz si Ruth, ginagalang niya si Ruth dahil nakita niya yung pagmamahal niya doon kay Naomi at nagsusumikap siya na ma-provide yung pangangailangan nila sa araw-araw. Sinabi niya sa mga tagapaglingkod na mag-iwan ng mas maraming butil para mas maraming napupulot si Ruth sa bawat araw na nagpupunta siya doon sa bukid. And ito po, nagpa siya si Ruth na hilingin kay Boaz na pakasalan siya. Alam ni Boaz na si Ruth ay tapat at banal na babae at pumayag naman siya. And next po ito, nagpakasal si na Ruth at si Boaz, di nagtagal, nagkaroon sila ng anak na lalaki. Siya ang naging lolo ni David, ang magiging hari. Makalipas ang maraming taon, isinilang si Jesus Christ sa linya ng pamilyang ito. So merong relasyon itong si Ruth sa pagkapanganak, sa pagdating po ng Savior natin. Merong genes na dumaloy. Bakit si Ruth yung pinili? Bakit sila nagkakilala ni Boaz? So ano po yung mga bagay na matututunan natin dito sa kwento nila Ruth at Naomi? At bakit this Women's Month ay gusto ko pong i-share sila sa inyo na may mga babae din sa Biblia na malaki yung impact sa faith natin. May malaking impact po. Hindi lang sa mundo. Siyempre, di ba po, totoo naman. Ang mga babae ngayon ay kaya nang gawin lahat. Amen? Sa pag-provide sa pamilya, kaya-kaya na rin po nila. Number 1 na matutunan natin dito is pagkakaroon ng commitment. So si Ruth, hindi niya alam kung anong kakahinatnan niya pag dumating siya doon pabalik sa lugar ni Naomi. Pero sinamahan pa rin niya at desidido siya na hindi niya iiwan si Naomi na mag-isa sa buhay. Hindi siya nag-alinlangan tungkol sa pangako niya doon sa kanyang biyanan. At sa huli, nagbunga yung commitment na kanyang ginawa. Number 2, pagkakaroon ng words of encouragement. So, si Naomi, naantig yung puso niya nung malaman niya na sasamahan siya ni Ruth, ano man yung mangyari, hanggang sa pagbalik po nila doon sa bayan nila. So, hindi lang siya doon sa actions na antig pati sa words. So, tignan po natin kung gaano nagpapalakas ng loob ng isang tao kapag nakakarinig ng words of encouragement. Meron po siyang sinabi doon sa verse, sabi niya, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ang magiging Diyos ko rin." Sabi po niya dito sa English, "Don't urge me to leave you or turn back from you." Mabigat po yung sinabi niya dito. Talagang matatouch ka kung sa inyo po sasabihin ng isang tao. Talaga pong yung words of encouragement na ito ay magpapalakas sa atin. Sabi niya, "Wherever you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." Siyempre, di ba marinig mo yan sa isang tao na sasamahan ka saan ka man pumunta. Talaga pong malaki yung impact sa buhay natin. And tinuturo sa atin dito na magbigay tayo ng words of encouragement sa mga taong nangangailangan. Dahil mabigat yung puso ni Naomi ng panahon na ito Malaking bagay para sa kanya na makarinig ng words of encouragement. At hindi lang words of encouragement yung binigay ni Ruth, sinamahan niya ng action. Pinatunayan niya na totoo, nasasamahan niya nga si Naomi. And number 3 po na matututunan natin sa kwento ni Ruth at ni Naomi ay ang pagkakaroon ng maayos na pagsasama.
Si Naomi po ay mother-in-law ni Ruth at makikita natin dito sa kwento na meron silang maganda, maayos na pagsasama o merong healthy relationship. So sa panahon natin ngayon, maraming mother-in-law at daughter-in-law ang hindi magkasundo. Yan, ang tawag pa nga nila, hindi mother-in-law, kundi monster-in-law. Monster-in-law daw ang tawag. So kidding aside, tinuturo dito na kahit hindi mo totoong nanay, yung mother-in-law mo ay pakitunguhan natin ng maayos. And tinuturo din sa mga mother-in-law na ituring din nilang tunay na anak yung napangasawa ng kanilang mga anak. So si Naomi ay nagsilbing mentor ni Ruth at si Ruth naman ay nagpapakumbaba na tanggapin yung mga advice ni Naomi sa kanya, tanggapin yung mga dealing sa kanya. Si Naomi ay isang biyana na iniisip ang mabuti para sa kanyang mga manugang na babae. So shout out po sa mga mother-in-law dito. Nasaan ang mga mother-in-law? Yan, maging mabait po tayo sa ating sa mga asawa po ng ating mga anak. So tinuturo din po kasi dito, hindi sila magkadugo, ano po, pero grabe yung commitment ni Ruth doon kay Naomi kasi nakita ni Ruth na tunay yung Diyos netong biyenan ko. Gusto ko maging Diyos ko din, yung Diyos na pinaglilingkuran niya. And number 4 po, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. So mahirap po yung pinagdaanan ni Naomi, taggutom doon sa lugar niya, kaya lumipat sila sa ibang lugar sa Moab. Pero pagdating niya doon, parang mas matindi pa sa gutom ang naranasan niya, namatay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. So sinabi niya nga dyan, naisip na niya na maaaring pinabayaan ako ng Panginoon. Pero pagbalik niya doon sa Juda, hindi naman siya pinabayaan eh. May kapalit yung kanilang pagbabalik doon sa lugar nila. Sabi po dito, hindi tayo pababayaan ng Diyos, anuman ang ating sitwasyon. Ang kanyang pagmamahal, kabaitan, at katapatan ay palagi pong laan sa atin. And makakatiyak tayo na tutugunin ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. So hindi naman nabuhay mag-isa si Naomi. Andyan si Ruth para samahan siya. And ginamit ng Lord si Ruth na instrumento para ipakita na anak, tulad ko, sasamahan din kita saan ka man magpunta. Hindi lang si Ruth yung hindi nang iwan kay Naomi. Ganun din po ang Diyos. Hindi siya iniwanan. Next po, isa pang bagay na matututunan natin sa kwento ni Ruth at ni Naomi is tulungan ang mga nangangailangan. So si Naomi po ay matanda na hindi na makakapagtrabaho, wala na siyang lakas at malungkot pa yung kanyang puso dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. So si Ruth yung tumayong kasama niya sa lahat po sa araw-araw para ma-provide yung pangangailangan niya. Kung tutuusin, pwede na niyang iwan eh. Yung matanda, pwede na niyang pabayaan. Pero hindi. Yung puso ni Ruth ay talagang nilagyan ni Lord ng puso na tumulong doon sa biyenan niya. Tumulong kasi alam niya na meron siyang magagawa para doon sa kanyang biyenan. Kung tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, asahan natin ang Diyos ay tutulong din sa atin at magbibigay siya ng mga tao na in return, tutulong din naman sa atin kapag tayo na yung nasa panahon na pangangailangan. And panghuli po, ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat. Si Ruth po, tsaka si Naomi ay magkaiba ng lahi. Si Naomi ay isang Israelita, tapos si Ruth naman ay isang Moabita. Magkaiba sila ng lahi, pero makikita po natin dito na para sa lahat, yung pag-ibig ng Diyos, Israelita ka man, Moabita ka man, Pilipino ka man, kahit anong gender, kahit anong lahi, pinapakita dito na para sa lahat yung pag-ibig ng Panginoon. And hindi lang sa story ni Ruth at ni Naomi meron tayong matututunan. Meron din tayong lesson doon sa pagkikita ni Ruth at saka ni Boaz. Sa kanilang love story po ni Ruth at saka ni Boaz. Parang kung makikita natin, parang love at first sight yung nangyari sa kanilang dalawa na parang wow, ang sipag naman ng babae ito.
parang nahanga agad siya. Pero hindi lang love at first sight, nakaplano na talagang magkakilala sila. Nakaplano na bumalik si Ruth doon sa lugar, nakaplano na siya yung mapangasawa at makilala niya si Boaz. Kasi yung pagbalik ni Ruth, yung pagsama ni Ruth kay Naomi, naging daan upang sila ay magkakilala at hindi sa ibang lahi matuloy yung pagdating ni Jesus. Talagang si Ruth yung pinili para bilang bahagi ng angkan ni Jesus Christ na naging tagapagligtas ng buong sanlibutan. So hindi aksidente na wala lang, gusto lang yung sumama kay Naomi. Meron palang mga purpose, siya, dire-diretso siya. Ibig sabihin, nakaplano lahat sa Panginoon. Dahil siya ay pinagmulan din, bahagi ng angkan ni Jesus Christ na naging tagapagligtas po ng buong sanlibutan. And sa akin pong pagtatapos, nais ko pong basahin dito. Ang kwento ni Naomi at Ruth ay nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos. Hindi kailanman binigo ng Diyos ang kanyang mga tao. Kahit na ang mga bagay ay tila walang pag-asa, lagi nating tandaan na mayroon tayong nagmamalasakit na Diyos na magbabalik sa atin sa landas ng pagpapala. Kahit na umaalis tayo sa presence ng Panginoon, mararamdaman mo, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon sa kanyang presensya. Ibabalik at ibabalik ka niya doon sa landas na dapat ay para sa'yo. So mahirap yung pinagdaanan ni Naomi. Akala niya pinabayaan na siya ng Diyos. Pero in the end, nakita niya na ibinalik lahat ng blessings ay muling binigay sa kanya ng Panginoon. Ginamit niya si Ruth at si Boaz para yung buhay niya ay muling maramdaman niya na hindi nga ako pinababayaan ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko na tayo po ay manalang. Lord, marami pong salamat sa mensahe na amin pong napag-aralan ngayong umaga. Doon ay Panginoon na kahit may mga pinagdadaanan po kami, Panginoon, na mahirap na sitwasyon, katulad po ng nangyari kay Naomi at Ruth, Panginoon, nakaranas ng mga paghihirap, nakaranas mawala ng mahal sa buhay, Panginoon, na akala namin ay pinabayaan mo na kami, iniwan mo na kami, Panginoon, pero hindi. Tunay, Lord God, na kasama ka namin hanggang saan kami, hanggang sa katapusan, Panginoon, ng mundong ito, kasama ka namin, Lord, kahit saan man kami magpunta, Panginoon. Salamat, Lord, sa story na nagtuturo sa amin kung paano maging committed, Panginoon, panghawakan yung mga salita. And Lord, salamat, Panginoon, sa message tunay na hindi ka po nang iiwan sa amin po, Panginoon, at tinuturuan mo kami, Panginoon, na magkaroon din ng puso na handang tumulong sa iba, magkaroon ng puso, Panginoon, na tapat, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, naway magsilbing blessing po sa bawat isa ang message po na ito. At ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa buhay po ng bawat isa na nandito. Maraming salamat, Lord, sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po sa ating po nating mensahe. Sis ngayon na po is Girl Power Month, so meaning kayo na po is bawal kayong ma-stress, bawal po kayong magalit, yung mga nangyari natin, yung mga girls po natin. Yung mga team po is parang give them a best treat for this month ng mga girls po natin. And ito naman po testimony for encouragement, tayo po yung pamamunahan po ni Brother Ray Losada. Siya po yung tagal kong nahandog po ni Brother Michael. Ang ating pong encouragement verse po ay matatagpuan sa Malkias 3:10. Sinasabi po dito na dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa mga bagay na ito. Kundi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yan lang po, mga kapatid. Sige po, huwag tayo maghinaan na magkasaring Panginoon po. Salamat po ng marami. Hindi po mabitin ang thank you, Lord.
I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagdasal po natin yung Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito, Panginoon, sa pagbabala mo sa amin. Panginoon, magandang po. Bawat isa na natin, Panginoon, maraming po sa amin. Sisilid na yung pagbabago niyo. Panginoon, pagpalayo mo po ang kanilang buhay, Panginoon, kanilang mga sasakit po, kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Tugunan mo po. Yun ang pagpapasa sa amin. Amen. Amen. Salamat po. Yun naman po yung ₱5 mula sa puso. Ito pong muling po. Yun ang Panginoon sa pong pagbibigay sa ating pong Panginoon. Tuloy po natin i-bless ang ating pong Panginoon na kanyang mga gawain sa ating Panginoon. Okay, salamat po. And then, bago po tayo magtapos, para naman din po, din po sa ating pong bago po natin finance project. Ito nga po yung patuloy po natin gawain po para sa ating pong IRM Montalban anniversary po sa April 28. Yung nga pong tema po na 1 day salary offering and 1 day student allowance. Yung kanya pong harvest time po natin is sa April 14. So meaning from this month, 10, 17, 14. So parang tayo po inipaw tayo mga 5 weeks to go para po tayo makapag-igikom pa ng mga pledge po para sa ating pong church po natin, para sa ating pong gawain po ng Montalban. Sa ating pong next month po ito natin siya lilikom sa April 14. So yung ito yung paano po muna, na yung ilang mga finance head po, kundi na pong paano po, kundi na pong mga dagdag pa na more details para sa ating pong gawin pong finance project po, yung kung 1 day salary. Ganda umaga sa atin lahat. Yung pong 1 day salary or 1 day wage, yung isang araw nakita ng isang taong nagtatrabaho. Sa nagtatrabaho ito kasi siyempre kung wala kang trabaho, wala kang sweldo, wala kang kita. So ito po ay para sa mga kumikita ng arawan. Pwede ng mga bata na mag-abot sa kanilang, magkagaling sa kanilang allowance. Yung 1 day, siyempre 1 day sweldo, no? 1 day nakita. Yun lang naman po, ang malinaw naman po. Kumbaga, kaya-kaya natin intindihin yun. No? Para po ito sa ating anniversary sa April 28. Kaya naglilikom po tayo ng pondo kasi ang pondo po ng church talaga ay hindi ganong kalaki. Kaya kailangan po natin maglaan ng pondo para sa ating anniversary. Para naman po yung anniversary natin ay maging maganda at maayos. Salamat po. Okay, salamat po sa ating pong natin pong gawain po ng finance project. Kasi yan, since ito po is very book na yung pong church po natin, ito po pong supportahan yung kanilang pong project po ng finance. Sige po, tayo po tayo para sa ating pong closing. So, muli Panginoon, salamat po sa ating pong gawain po ito, Panginoon. Lord, we lift your name on high.
to life. You show the way from the earth to the cross. I can free from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth. You showed the way from the earth to the cross. I came to free from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Huwag sa panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming pong napag-aralan. Lord, tunay nga na sinasalamin ng iyong kadakilaan at kabutihan na ano bang mga katunasan, ano bang mga sitwasyon, ikaw ang Diyos na may kontrol, na kaya mo pong gawin ang anumang plano na mayroon ka. Lahat ng bagay, Panginoon, ay niloloob mo ayon po sa iyong kaparaanan, ayon po sa iyong nais. At salamat, Lord, sapagkat ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Salamat, Lord, sa katapatan mo po, Panginoon, na sa anumang mga pangyayari, meron kang dakilang bagay na ginagawa. At salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng mga sumasampalataya po sa iyo, hindi mo po kailanman iniiwan at pinababayaan. Kahit na, Lord, nakakaranas ng anumang mga sitwasyon, mayroon kang magandang plano na, Lord, na sa pagpapatuloy namin paniniwala at pananampalataya ay naroon, Lord, nakikita po namin ang mga dakilang bagay na iyong ginagawa. Ito po ay sumasalamin, Lord, sa katapatan, Panginoon, na kung saan, Lord, ay ikaw ang Diyos na matapat sa lahat ng panahon. Lord, sa sandali po ito, dalangin ko po, pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Hindi lamang po namin napakinggan ang iyong mga salita. Lagay mo po ito sa aming mga puso at amin po itong sa buhay. Panginoon, dalangin ko po, pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang buong pamilya. Dumadalangin po ako na lalo mo pa pong palalimin ang aming pananampalataya. Lord, wag namin pabayaan ang aming relasyon po sa iyo, kundi ito po ay aming alagaan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng iyong salita, pagbubulay-bulay ng iyong salita, patuloy na pananalangin, Panginoon, sa aming buhay at patuloy na kasipagan sa pagdalo sa iyong mga gawain. Dahil ang mga bagay po nito ay may kinalaman sa aming paglagong espiritual. At ikaw ang Diyos na tunay nga na dapat naming lubos na makilala, dapat naming lubos na maunawaan kung ano ang plano mo po sa aming pong mga buhay. Lord, dalangin ko po ang kalakasan na ipagkaloob mo po sa iyong mga anak, ang patuloy na kauhawan sa iyong mga salita, sa pananalangin, sa pagdalo sa iyong mga gawain, ay panatilihin mo po sa aming puso. Gawin mo pong mabunga ang aming pananampalataya. Hubugin mo po ang bawat isa ayon po sa iyong naisin, ayon po sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri, paglulhati at pagsamba. At sa umaga po ito, Diyos, sa pagtataas ng aking gamay, iparanas po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at gayon din ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.
mamaya po ay paalis po tayo papunta ng doon po no, sa IRM anniversary. Ayan, so doon po sa nakatala, doon sa ano, ilan na ba? 12 po, no? Yung po mga sasama hanggang 18 lang po kasi ang pwedeng makasakay. Ano, parang first come, first serve. So parang pagka yung mga sasama po, tiyakin nyo po na ang inyong pangalan ay nakalagay po doon kasi kung hindi nakasama ang inyong pangalan, hindi po kayo makakasama. Kasi baka mag-over po siya, no? So tignan nyo, kung sasama kayo, be sure na ang inyong pangalan ay nakalagay po doon po sa mga nilalagay po natin sa family, no? Okay, baka kasi yung iba walang cellphone o kaya hindi nakakapagbukas. So meron pa pong available na 6 pa ba? So kung sa iyo ay sasama, ilagay niyo po doon sa GC po natin. Ano po? Dahil mamaya po, ano po maalis po natin? 10 po ba? Kuya Ray? Maalis po natin. So 10. Kanina po tinignan ko po sa Google, ang pinakamagandang daan po talaga ay sa Makabud. Kasi dito po kasi sa Fairview, papunta doon, masyado na po matraffic dahil po ginagawa yung LRT po doon. So sobrang traffic at in-advise rin po kahapon na umiwas. So way na yun. Yung iba po dadaan po ng ng NLEX po yata, may mga lulusutan doon. Pero tayo po kasi dito, meron tayong shortcut dito. Yun. Tinignan ko po kanina, mabilis po ang travel kung dito po tayo dadaan. So, yun po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Dahil alanganin po yung oras ng ating pag-alis, yung may mga baon, kung kayo po ay may baon, doon na po tayo kakain. Kung kayo naman po ay kung kayo naman po ay ma-budget, siyempre kakain na lang kayo sa mga doon. Hindi ko lang po alam kung merong mga, siguro naman po meron dahil parang bayan naman po yun ng San Jose del Monte. Yun lamang po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Sige po, yung pag-Espiritu, Lord, you are good. Gusto ka po happy anniversary po sa ating mga international. Sabihin po natin, I am, idea. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. You are good.